Walang itim. Walang anuman kundi ang malamig na dilim na yumakap sa akin. Nagising ako na parang lumulutang sa walang katapusang kawalan. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay sumisigaw sa kirot at isang amoy ng lupa ang pumuno sa aking ilong. Lupa. Malamig na lupa. Nasaan ako? Pinilit kong igalaw ang aking mga kamay, ngunit tila nakagapos ang mga ito. Ang aking bibig ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga ay mahirap. Unti-unti, nagsimulang magrehistro ang aking utak sa kalagayan ko. Hindi ako lumulutang. Ako ay nakahiga. Nakahiga sa isang bagay na makitid at masikip. Nagpanik ako. Pilit kong iniangat ang aking ulo, ngunit tumama ito sa matigas na kahoy. Kahoy? Naramdaman ko ang mga gilid, ang mga pader na bumabalot sa akin. Para akong nasa isang kahon. Isang kahon na. Isang kahon na inilibing. Sumambulat ang takot sa bawat ugat ng aking katawan. Huling hukay. Naramdaman ko ang bigat ng lupa sa ibabaw ko. Pumipigil sa aking hininga. Dinudurog ang aking baga. Gusto kong sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Tanging panginginig lang ang bumalot sa akin. Paano ako napunta rito? Sino ang gumawa nito? Nagsimulang magbalik ang mga imahe, mga mabilis, malabong sulyap, isang hardin, isang pala, at isang mukha. Isang mukha na noon ay napakaganda, ngunit ngayon ay nababalutan ng isang nakakakilabot ng ngiti. Ang mga mata. Walang emosyon, parang salamin. Si Natalia. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa aking isip, sinasamahan ng isang matinding kirot sa aking dibdib. Ang aking manugang, ang babaeng tinuring kong anak. Siya? Siya ba ang gumawa nito? Hindi. Imposible. Ngunit ang takot ay hindi nawala. Pilit kong inabot ang anumang matulis na bagay sa loob ng makitid na espasyo, kahit ang mga kuko ko. Kinayod ko ang kahoy, umaasang makagawa ng butas, makahinga. Ang alikabok at lupa ay pumasok sa aking lalamunan. Sinasakal ako. Nagsimula akong mawalan ng pag-asa, wala ng pagtakas. Ito na ang katapusan. Nakikita ko na ang mukha ni Carlos, ang aking anak, puno ng kalungkutan. At si Pedrinho, ang aking apo, na walang kamalay-malay sa kalupitan ng kanyang ina. Pumikit ako, handa nang tanggapin ang dilim. Ang malamig na lupa ay nagsimulang gumuho, dumidikit sa aking balat. Ngunit bigla, isang matinding pagyanig, isang tunog ng paghuhukay, mabilis at marahas. Liwanag. Isang napakaliwanag na ilaw ang biglang pumasok mula sa itaas. Nagpapasilaw sa aking mga mata. Isang malaking kamay ang humawak sa aking braso, marahan ngunit matatag. Halika na, inang. Huwag kang matakot. Bumalik ang aking hininga. Inilabas ako ng kamay na yon mula sa aking malamig na bilangguan. Naramdaman ko ang simoy ng hangin sa aking mukha, ang lambot ng damo sa aking likod. Ngunit ang aking katawan ay nanlalambot at ang aking paningin ay lumalabo. Nagising ako muli sa isang puting kwarto. Ang amoy ng gamot ay pumuno sa hangin. Narinig ko ang mahihinang usapan. May humawak sa aking kamay. Inang, gising ka na, inang. Isang lalaki. Nakayuko sa akin puno ng pag-aalala. Kilala ko siya. Alam kong kilala ko siya. Ang mukha niya, pamilyar. Ngunit hindi ko matandaan ang pangalan niya. Ang boses niya, parang musika. Ngunit wala itong kahulugan. Sino ka? Tinignan ko siya ng matagal. Sinusubukang alalahanin, ngunit walang lumabas. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng kalungkutan. Ang mga salita niya ay tila hangin lang sa aking pandinig. Hindi ako makasagot. Hindi ko siya kilala. Inang, ito ako. Si Carlos, ang anak mo. Carlos. Ang pangalan ay umalingaw sa aking isip. Ngunit parang walang kaugnayan sa lalaking nasa harapan ko. Hindi ko siya naalala. Wala akong naalala. Ang aking isip ay isang blankong canvas. Ang bawat oras na lumipas
ay tila 1 taon. Nakatayo ako sa labas ng kwarto ni Lola Bastiana, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang aking puso ay walang tigil sa pagtibok ng napakabilis. Buhay siya. Paano? Paano siya nabuhay matapos ang lahat? Pinahid ko ang butil ng pawis sa aking noo. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong maging perpekto. Para kay Carlos, para kay Pedrinho, para sa akin. Nang lumabas si Carlos sa kwarto ng ina, sinalubong ko siya ng nag-aalalang mukha. Kumusta si Inang, Carlos? May naaalala na ba siya? Wala pa rin na, Natalia. Sagot niya, halatang dismayado. Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Salamat sa Diyos at ligtas siya. Salamat sa iyo at kasama kita sa lahat ng ito. Ngumiti ako. Isang perpektong ngiti ng isang mapagmahal na asawa, habang ang aking loob ay nanginginig sa kaba. Palagi, Carlos, gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Ngunit sa loob-loob ko, nagtatago ang isang bagyo. Kailangan kong kumilos. Masyadong malaki ang peligro kung may maalala si Lola Bastiana. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng aking inalay, ay mawawala sa isang iglap. Ang pangalang Natalia, ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Nagpaalam ako kay Carlos at nagtungo sa banyo. Hinugasan ko ang aking mukha ng malamig na tubig. Pinilit tanggalin ang maskara ng pagkukunwari kahit sandali. Sa salamin, nakita ko ang aking tunay na sarili. Isang babaeng handang gawin ang lahat para manatili sa pwestong ito. Ang pwestong matagal ko nang pinangarap. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text sa isang nakatagong numero. Nagawa mo ba ang sinabi ko? Ilang sandali pa, dumating ang sagot. Oo, ma'am. Malinis ang lahat. Walang makakakita. Bahagya akong nakahinga. Ngunit hindi sapat. May isang saksi pa. Si Pedrinho. Bumalik ako sa kwarto namin. Nakaupo si Pedrinho sa sahig. Naglalaro ng kanyang mga laruan. Ang inosenteng mukha niya ang tanging dahilan kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Siya ang aking lahat. Pedrinho, anak, malamig kong sabi. Lumapit at naupo sa tabi niya. Nag-aalala ka ba kay Lola Bastiana? Tumango siya. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Opo, Mama. Bakit po wala siyang maalala? Hinagod ko ang kanyang buhok. May nangyari lang, anak. Pero magiging maayos din ang lahat, di ba? Kinuha ko ang kanyang tablet at cellphone. Tara, maglaro tayo. Tingnan natin kung ano ang mga bagong laro mo. Habang abala si Pedrinho sa paghahanap ng laro, dahan-dahan kong sinuri ang kanyang mga device. Hinanap ko ang anumang kakaibang video, larawan o mensahe. Ang huling bagay na kailangan ko ay isang bata na magbubuonyag ng aking sikreto. Nakita ko ang mga drawing niya, mga laruan. Walang sign ng anumang bagay na kahina-hinala. Naginhawaan ako, kahit paano. Mama, pwede po ba kaming mag-drawing ni Lola Bastiana mamaya? Tanong niya. Oo naman, anak. Sagot ko, pilit ng ngumiti. Pero dahan-dahan lang, ha? Kakaunti pa lang ang lakas ni Lola. Kailangan kong tiyakin na walang sino man ang makapag-uugnay kay Lola Bastiana sa nakaraan. Lalo na si Pedrinho. Ang bata na yon ay masyadong matalino at ang kanyang pagmamahal sa lola niya ay maaring maging sanhi ng aking kapahamakan. Gabi na. Nakuha ko ang isang bote ng pampakalma mula sa aking kabinet. Ilang patak lang sa tsaa ni Lola Bastiana at tulog siya ng mahimbing. Mapayapa. Walang anumang bangungot. Bumalik ako sa kanyang kwarto. Nakaupo si Carlos sa tabi niya, hawak ang kamay ng ina. Malakas si Inang, Natalia. Alam kong makakabangon siya. Oo naman, Carlos, bulong ko. Pero kailangan niya ng pahinga. Ako na ang bahala sa tsaa niya. Kumuha ako ng tasa ng tsaa at inihanda ito kasama ang ilang patak ng pampakalma. Inihain ko ito kay Lola Bastiana na nakatingin lang sa kawalan. Inang, uminom po kayo para makatulog kayo ng mahimbing. Malambing kong sabi
habang ang aking puso ay parang hinahampas ng martilyo. Ininom niya ito ng dahan-dahan. Pagkatapos, maraan siyang pumikit at tila naging payapa ang kanyang mukha. Lumabas ako ng kwarto kasama si Carlos. Kailangan nating ipaalam sa doktor na mas maganda kung si Inang ay sa bahay na magpapagaling. Mas magiging komportable siya doon at mas maalagaan natin siya ng maayos, sabi ko. Magandang ideya yan, Natalia, sabi ni Carlos. Niyakap ako. Ikaw talaga ang anghel ng bahay na ito. Ngumiti ako. Anghel? Oo, isang anghel na may maraming lihim. Pagbalik namin sa kwarto, hinanda ko ang aking sarili para matulog. Ngunit bago ako humiga, nakita ko ang isang bagay sa ilalim ng unan ni Pedrinho. Isang maliit, kulubot na piraso ng papel. Kinuha ko ito. Isang drawing, nguya-nguya, parang iginuhit ng isang bata. Isang babae na may mahabang buhok, nakalubog sa lupa. Sa tabi niya, may isang maliit na stick figure na may hawak na isang kamera. Kinabahan ako ng husto. Pinunit ko ang drawing sa maliliit na piraso. Ang aking puso ay humahampas ng malakas. Nilagay ko ang mga piraso sa aking bulsa at nagtungo sa banyo. Itinapon sa inidoro. Hindi siya pwedeng mag-alala. Hindi siya pwedeng makakita ng anumang bagay. Ang paghinga ko ay bumigat. Ang pagkakakilanlan ko, ang aking buong buhay, nakasalalay ito sa pagiging perpekto. At walang sino man, kahit ang sarili kong anak, ang makakasira niyan. Ang puting kwarto sa ospital ay napalitan ng pamilyar, ngunit estrangherong bahay. Malaki. Maganda. Ngunit hindi ko ito maalala. Ang mga muebles, ang mga larawan sa dingding, lahat ay tila bago sa aking mga mata. Sabi nila, ito daw ang aking bahay. Pero bakit wala akong maramdaman? Walang init, walang pagmamay-ari. Inang, kumusta ang pakiramdam mo? Si Natalia. Ang boses niya ay malambing, puno ng pag-aalala. Siya ang aking manugang, ang sabi nila. Pero bakit ako nakakaramdam ng kakaibang takot sa tuwing lalapit siya? Parang may tinik na tumutusok sa aking puso sa bawat ngiti niya. Pilit akong ngumiti pabalik. Ayos lang ako, anak. Ilang araw na ako sa bahay. Si Natalia ang labis na nag-aalaga sa akin. Pinapakain, inaalalayan, kinakausap. Sa panlabas, siya ang perpektong manugang. Ngunit sa tuwing darating siya sa aking tabi, lalo akong naguguluhan. May isang bahagi sa akin na gustong lumayo, gustong sumigaw. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa aking kwarto, may narinig akong ingay sa labas. Si Pedrinho, ang bata na yon. Siya lang ang tanging nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pumasok siya sa kwarto, may dalang libro ng mga kulay. Lola, mag-drawing po tayo. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit sa piling ni Pedrinho, pakiramdam ko ay ligtas ako. Ang kanyang inosenteng ngiti ay nagpapawi ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Anak, gusto mo bang iguhit ko ang bahay? Tanong ko. Umupo ako at kumuha ng kulay habang ginuguhit ko ang mga pader, ang mga bintana. Bigla akong napahinto. May isang bahagi ng bahay na tila pamilyar. Ngunit hindi ko pa rin maalala ang mga detalye. Nagsimula akong gumuhit ng isang hardin, ang mga bulaklak, ang mga halaman. At doon, sa gitna may isang lugar na tila may nakabaon. Isang dilim. Parang may isang bagay na pilit kong itinatago sa aking isip. Lola, ang ganda ng drawing mo, sabi ni Pedrinho. Para po bang totoo? Ngunit sa mga salita niya, tila may pamilyar na tinig na umalingaw-ngaw sa aking isip. Isang boses na galit. Hindi mo dapat makita ang bagay na yan. Nagulat ako. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang boses na yon. Nagtingin-tingin ako sa paligid, ngunit si Pedrinho lang ang kasama ko. Ayos lang po ba kayo, Lola? Tanong ni Pedrinho, halatang nagtataka. Pilit akong ngumiti. Oo, anak, nagulat lang ako.
Niyaya ako ni Pedrinho na maglakad-lakad sa hardin. Habang naglalakad kami, nakita ko ang isang lumang puno. Sa ilalim nito, nakita ko ang isang maliit na burol ng manglupa. Sariwa pa ang pagkakaukol. Bigla akong naramdaman ng lamig. Ang amoy ng lupa. Ang dilim. Nagbalik ang isang imahe. Mabilis. Parang kidlat. Isang pala. Isang butas. At ang pakiramdam ng pagkahulog. Nawalan ako ng balanse. Lola! Sigaw ni Pedrinho. Narinig ko ang takbo ni Natalia. Inang! Ayos ka lang ba? Hindi ko siya pinansin. Ang aking mga mata ay nakatitig sa lupa. Ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis. May nangyari dito. Alam kong may nangyari dito. Pinilit kong tumayo. Ngunit ang aking mga binti ay nanlalambot. Naramdaman ko ang mga kamay ni Natalia na umaalalay sa akin. Ngunit sa paghawak niya, tila may electric shock na dumaloy sa akin. Ang mukha niya, ngiting na ngiti. Ngunit ang mga mata niya, may kung anong dilim na nakatago sa likod noon. Kailangan niyo po ng pahinga, Inang. Malambing niyang sabi. Tinignan ko siya ng matagal. May kung anong koneksyon ang mga mata niya sa imahe ng dilim na nagbalik sa aking isip. Ang ngiti. Ang parehong nangiti. Nagsimula akong manginig. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit ang presensya ni Natalia ay nagdulot ng matinding takot sa akin. Gabi na. Nag-iisa ako sa aking kwarto. Ang pagod at pagkalito ay bumalot sa akin. Kinuha ko ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng aking kama. Puno ito ng mga alaala. Mga lumang sulat, mga larawan. May nakita akong lumang kwintas. Gawa sa perlas, may isang pendant na hugis puso. Pamilyar. Suot ko ito dati. Ngunit kailan? Paghawak ko sa kwintas, biglang bumalik ang isa pang sulyap. Isang lalaki, matangkad, nakangiti, may hawak na bulaklak, at ang pakiramdam ng pag-ibig. Isang pag-ibig na matagal nang nawala. Elena. Isang pangalan. Hindi ko pangalan. Sino yon? Biglang sumakit ang aking ulo. Ang mga alaala ay parang mga basag na salamin. Pilit na nagdidikit. Ngunit hindi makabuo ng isang buo. Sa gitna ng aking pagkalito, may isang bagay na malinaw. Hindi ako ligtas, hindi sa bahay na ito, at lalo na, hindi sa piling ni Natalia. Nang gabing iyon, nanaginip ako. Naglalakad ako sa isang hardin, ngunit sa halip ng mga bulaklak, puro lupa. May isang butas sa gitna. Pilit akong tinutulak sa butas na yon. At ang mukha na nakatingin sa akin mula sa itaas ay si Natalia. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Ginising ako ng isang malakas na sigaw. Galing sa akin. Kinakabahan ako. Sobra. Gabi-gabi, naririnig ko si Lola Bastiana na umiyak sa kanyang kwarto. Minsan, sumisigaw pa siya sa kanyang pagtulog. Kinabahan ako para sa kanya. Hindi na siya tulad ng dating lola ko. Hindi na siya nagkukwento ng mga nakakatawang istorya, hindi na siya nagluluto ng paborito kong adobo. Lagi lang siyang tahimik o kaya ay naguguluhan. Si Mama. Nakikita ko si Mama nang ngumingiti kay Papa. Pero pag si Lola na ang kaharap niya, iba ang tingin niya. Parang galit. Naaalala ko ang araw na nawala si Lola Bastiana. Niyaya ako ni Mama na matulog sa sala. Pagkatapos, bigla siyang nagmamadali. At nang gisingin niya ako, umiiyak na siya. Wala na ang lola mo, sabi niya. Pero bago ako matulog, nakita ko si Mama. Hawak niya ang isang malaking pala at pumunta siya sa likod ng hardin. Alam kong hindi dapat sabihin ang nakita ko. Kasi masama raw ang magsinungaling. Pero masama rin ang magtago ng sekreto, lalo na kung may nangyaring masama. Isang araw, habang naglalaro ako sa kwarto ni Lola Bastiana, nakita ko ang lumang video camera ni Papa. Maliit lang siya at alam kong gamitin. Kinuha ko ito. Naisip ko, siguro kung may video ako ng mga nangyayari, maiintindihan ni Papa. Maiintindihan niya kung bakit natatakot si Lola. Nagsimula akong mag-video.
Patago. Una, nagvideo ako ng mga oras na umiiyak si Lola Bastiana. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Gusto kong yakapin siya, pero sabi ni Mama, huwag daw masyadong magulo si Lola. Pagkatapos, sinubukan kong mag-video kay Mama. Nagkunwari akong naglalaro lang, pero nakatutok ang kamera sa kanya. Isang gabi, nakita ko si Mama na naghahanda ng tsaa para kay Lola. Ang tsaa na laging pinaiinom ni Mama kay Lola bago matulog. Nagtago ako sa likod ng kurtina at sinimulang mag-record. Nakita ko si Mama na kumuha ng isang maliit na bote. May kulay puti na likido sa loob. Binuksan niya ito at nilagyan niya ng ilang patak sa tsaa ni Lola. Nanlaki ang mga mata ko. Bakit niya ginawa iyon? Pagkatapos, nilagay ni Mama ang tsaa sa isang tray at dinala kay Lola Bastiana. Sinundan ko siya. Patago pa rin. Inang, uminom po kayo para makatulog kayo ng mahimbing. Sabi ni Mama na may ngiti sa labi. Ininom ni Lola Bastiana ang tsaa. Ilang sandali lang, nakatulog siya. Mahimbing na mahimbing. Pinatay ko ang kamera. Kinakabahan ako. Masama ba ang ginagawa ni Mama? Kailangan kong ipadala ito kay Papa. Pero paano? Tinignan ko ang aking cellphone. Alam kong magaling ako mag-text, mag-send ng files. Pero baka makita ni Mama. Habang naglalaro ako ng video games sa sala, pumasok si Papa. Pagod na pagod siya galing sa trabaho. Papa, may ipapakita po ako sa inyo. Bulong ko. Ano yon, anak? Tanong niya habang hinahaplos ang aking buhok. Tungkol po kay Lola. Pero sikreto po ito. Huwag niyo po sasabihin kay Mama. Kinuha ko ang video camera at ikinabit sa aking cellphone. Nagsimula akong ipadala ang video kay Papa. Dahan-dahan, kinabahan ako. Baka mahuli ako ni Mama. Ngunit dumating ang tawag ni Mama. Pedrinho, ano ang ginagawa mo? Agad kong pinatay ang cellphone. Huli na ba? Wala po, Mama. Naglalaro lang po ako. Tumingin si Mama sa akin. May kung anong pagdududa sa kanyang mga mata. Sigurado ka ba, anak? Opo, Mama. Lumapit siya at kinuha ang cellphone ko. Nag-scroll siya sa mga apps. Sa totoo lang, na-send ko na ang video. Pero hindi niya alam. Umalis si Mama. Tila may iniisip. Pakiramdam ko, nakuha ko ang isang malaking sikreto. At ngayon, si Papa na ang bahala. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang cellphone. Ang video na ipinadala ni Pedrinho. Hindi ko maintindihan ang buong nangyari. Ngunit ang nakita ko ay sapat na para magalit at mangamba. Si Natalia, ang asawa ko. Binibigyan niya ng pampatulog si Inang. Sinubukang ipaliwanag ng aking isip na marahil ay para lang ito sa ikabubuti ni Inang. Para makatulog siya ng mahimbing. Ngunit ang paraan ng paggawa ni Natalia, ang tago niyang galaw, ang pagtatago niya nito sa akin. Hindi ito tama. Pinanood ko muli ang video. Ang inosenteng mukha ni Pedrinho habang nagtatago. Ang nakatutok niyang kamera. Ang pag-aalala ng anak ko. Galit ang bumalot sa akin. Galit sa sarili ko dahil nabulag ako. Galit kay Natalia kung totoo ang iniisip ko. Pumunta ako sa hardin. Kinapa ko ang lugar kung saan ko nakita ang pala. Wala na doon. Pinaghihinalaan kong tinago ni Natalia. Ngunit ang pagdududa ay naroon na. Nang gabing iyon, naghintay ako hanggang sa matulog si Pedrinho. Pagkatapos, nilapitan ko si Natalia na nakaupo sa sala, nagbabasa ng libro. Natalia, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Pilit na pinapanatili ang kalmado sa aking boses. Nakangiti siyang tumingin sa akin. Ano yon, Carlos? May problema ba? Oo, may problema, sagot ko. Kinuha ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanya ang video. Ano ba ito, Natalia? Nagbago ang kanyang mukha. Mula sa ngiti, naging gulat, pagkatapos ay takot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ano? Ano yan, Carlos? Sinong nagbigay sa'yo niyan? Ipinadala ni Pedrinho, ang anak natin. Sabi ko, ang aking boses ay mas matigas na.
Bakit mo binibigyan ng pampatulog si Inang Natalia? At bakit mo itinago sa akin? Nagsimula siyang umiyak. Ang kanyang mga luha ay bumuhos at lumapit siya sa akin. Pilit akong niyayakap. Carlos, huwag kang maniwala dyan. Mali ang pagkakaintindi mo. Ginagawa ko lang yon para sa ikabubuti ni Inang. Hindi siya makatulog. Nagpuyat siya. Tinulak ko siya palayo. Kung para sa ikabubuti, bakit kailangan mong itago sa akin? Bakit kailangan mong gawin ng patago? Ayoko lang mag-alala ka. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Gusto ko lang na maging masaya tayo. Bakit mo ako pagdududahan, Carlos? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ang mga salita niya ay tila sumakit sa aking tainga. Ang pagtitiwala, ang bagay na pinakamahalaga sa isang relasyon. At ngayon, nawawala na yon. Pagkatiwalaan? Paano kita pagkakatiwalaan kung may itinatago ka sa akin, Natalia? Paano kita pagkakatiwalaan kung nagsisinungaling ka sa akin tungkol sa nangyari kay Inang? Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagsisinungaling? Wala akong sinasabi. Ang sabi ko, nadulas si Inang. Iyon ang totoo. Kung totoo iyon, bakit kakaiba ang kwento ni Pedrinho? At bakit may pala na nakabaon sa hardin, may tela na katulad ng panyo mo? Ibinuhos ko ang lahat ng aking pagdududa. Napahinto siya. Ang kanyang mga luha ay tumigil. Ang kanyang mukha ay naging blanko. Ano ang pinagsasabi mo, Carlos? Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, Natalia. Ikaw ang nagtatago ng isang bagay. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng galit. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari kay Inang? At sino ka talaga? Bigla siyang nagbago. Ang kanyang ekspresyon ay naging matigas. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kung anong lamig na hindi ko pa nakita. Sino ako? Ako si Natalia, ang asawa mo, ang ina ng anak mo. Ang ina ng anak ko? Umiiling ako. Pedrinho, hindi ba siya ang anak ko? Muling nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, tila hindi makapaniwala sa narinig. Anong pinagsasabi mo? Bakit mo tinatanong yan? Dahil pakiramdam ko, may malaking kasinungalingan sa buong buhay ko. At ikaw ang sentro nito, sabi ko. Sabihin mo sa akin ang lahat ng totoo. Napailing siya. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit ngayon, tila iba na ang dahilan. Hindi ito luha ng pag-aalala, kundi luha ng desperasyon. Hindi mo naiintindihan, Carlos. Kailangan kong gawin ito para sa ating kinabukasan. Sigaw niya. Anong kinabukasan? Ang kinabukasan na puno ng kasinungalingan at panlilinlang? Umalis ako. Ang aking puso ay durog. Ang buong mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng mahal ko, ang ina ng anak ko. Isang malaking kasinungalingan. Ang mundo ay tila umiikot. Ang aking ulo ay kumikirot. Hindi na ito ang karaniwan kong pagkalito. May kung anong puwersa na pumipilit sa aking mga alaala na bumalik. Tulad ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Nakaupo ako sa sala, nakikinig sa mahihinang pag-iyak ni Pedrinho mula sa kanyang kwarto. Ang lungkot ng batang iyon ay tumutusok sa aking puso. Siya lang ang aking tanging kaligayahan sa bahay na ito na tila puno ng mga anino. Bigla, narinig ko ang amoy ng lupa. Sariwa, basang-basa. Naaalala ko ang amoy na yon. Ang dilim, ang lamig. Parang may bumalik na tunog sa aking isip. Ang kaluskos ng mga dahon, ang tunog ng pala na humuhukay, at isang boses na pamilyar. Isang boses na puno ng galit at pagtataksil. Natalia, napasigaw ako. Hindi isang tahimik na sigaw sa aking isip, kundi isang malakas na sigaw na narinig ko mismo. Agad na lumabas si Carlos mula sa kanyang kwarto. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Inang, anong nangyari? Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Ang butas,
ang lupa, si Natalia. Ngunit ang mga salita ay tila nakabara sa aking lalamunan. Ang takot ay bumalot sa akin. Pinipigil ang bawat himig ng aking boses. Nanginginig ako. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang mga imahe ay naglalabasan. Ang aking sarili na nakahiga sa isang butas at si Natalia na nakatayo sa itaas. Ang kanyang mukha ay walang awa. Nakita ko si Carlos na lumuhod sa aking harapan. Inang, ano yan? Ano ang nangyayari sa'yo? Pilit kong iniabot ang aking kamay, ngunit nanginig ito. Tanging luha lang ang lumabas sa aking mga mata. Kasabay nito, narinig ko ang malakas na katok sa pintuan. Napalingon kami ni Carlos. Sino ang darating sa ganitong oras? Bago pa man makatayo si Carlos, bumukas ang pintuan. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo doon. May edad na, may balbas, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at lungkot. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata, pamilyar. Saan ko siya nakita? Nanlaki ang aking mga mata. Ito ba? Ang larawan sa lumang kahon. Ang lalaki na nasa aking alaala. Ang aking unang pag-ibig. Elena? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat at pananabik. Elena. Ang pangalan. Ang pangalan ko noong bata pa ako. Ang pangalan na matagal ko nang kinalimutan. Ngunit bago pa ako makasagot, lumabas si Natalia mula sa kusina. May hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Nang makita niya ang lalaki, bigla siyang namutla. Ang baso ng tubig ay nahulog mula sa kanyang kamay, nabasag sa sahig. Papa? Bulong ni Natalia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Papa? Tumingin ako sa lalaki. Pagkatapos ay kay Natalia. Ang lahat ay tila umiikot. Papa? Siya ba ang tunay niyang ama? Ang lalaki ay tumingin kay Natalia. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at lungkot. Natalia. Bakit? Ngunit bago pa man makasagot si Natalia, may kung anong tunog na umalingaw-ngaw sa aking isip. Isang pag-iyak ng sanggol. Isang babae na may hawak na sanggol at isang lihim. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking ulo. Ang mga basag na salamin ay nagsimulang magdikit. Bumubuo ng isang buo. Ang tunay na mukha ni Natalia. Ang lihim ng kanyang pinanggalingan. Ang lahat ng kasinungalingan. Nagdilim ang aking paningin. Nawalan ako ng malay. Ang kaguluhan sa sala ay tila isang malakas na tunog sa aking tenga. Si Inang, walang malay. Si Natalia, namumutla at nanginginig. At ang estranghero na nakatitig kay Natalia na tinawag niyang Papa. Ano ang nangyayari dito? Sigaw ko. Ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis. Carlos, hindi ito ang iniisip mo. Sigaw ni Natalia. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ngunit ang estranghero ay lumapit sa akin. Ako si Miguel, ang ama ni Natalia. Isang suntok sa aking sikmura. Ama ni Natalia? Pero bakit hindi ko siya nakita kailanman? Bakit ngayon lang? Bakit ka narito? Bakit ngayon lang? Tanong ko kay Miguel. Ang aking tinig ay puno ng pagdududa. Bumuntong hininga si Miguel. Matagal na akong naghahanap sa kanya. May kailangan akong sabihin sa'yo, Carlos, tungkol kay Natalia, tungkol sa lihim niya. Habang inaalalayan ko si Inang, pabalik sa kanyang kwarto, pilit kong pinapakalma ang sarili. Nang makabalik ako sa sala, nakita ko si Miguel na nakaupo at si Natalia ay nakatayo sa isang sulok, umiiyak. Sabihin mo sa akin, Miguel, ang lahat ng totoo. Utos ko. Nagsimulang magkwento si Miguel. Ang kanyang kwento ay tila isang bangungot na unti-unting lumalabas. Si Natalia, hindi niya talaga pangalan ng Natalia. Siya si Elena. Ang anak ko sa ibang babae si Rosa, sabi niya. Pinilit ko si Rosa na itago si Elena dahil may asawa na ako noon pero nagkasakit si Rosa at bago siya mamatay, ibinilin niya sa akin si Elena. Nakinig ako
Ang aking isip ay tila nawala. Elena, hindi Natalia. At ang pinakamalaking sikreto, Carlos, sabi ni Miguel, tumingin kay Natalia na umiiyak. Hindi mo anak si Pedrinho. Ang mga salitang yon ay tila isang balaraw na tumusok sa aking puso. Naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking katawan. Hindi ko anak si Pedrinho. Nagsisinungaling ka! Sigaw ko kay Miguel. Ang aking galit ay sumambulat. Hindi totoo yan. Totoo yan. Mahal na mahal ko ang anak ko. Totoo yan, Carlos, sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Si Elena o Natalia ay nabuntis bago kanya nakilala. Ang ama ng bata ay ang pinsan mo, si Ben. Napatulala ako. Si Ben, ang pinsan ko, ang kapatid ni Inang sa labas. Matagal na siyang nawala. Paano? Tumayo ako. Lumapit kay Natalia. Totoo ba yan, Natalia? Totoo ba ang lahat ng ito? Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Tumango siya. Oo, Carlos. Totoo ang lahat. Nagsinungaling ako. Dahil natatakot ako. Natatakot akong mawala ka. Natatakot akong mawala ang lahat ng ito. Ang aking mundo ay gumuho. Ang babaeng mahal ko, ang aking asawa, ay isang sinungaling. Ang anak ko, na minahal ko ng buong puso, ay hindi ko kadugo. At ang aking pinsan, ang ama ng anak ko. Naramdaman ko ang sakit, ang pighati, ang kawalan ng tiwala. Bakit, Natalia? Bakit mo ginawa ito sa akin? Bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Dahil gusto ko ng pamilya. Gusto ko ng buhay na marangal. Dahil akala ko, ito lang ang paraan para makuha ko ang lahat ng gusto ko. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Tumingin ako kay Miguel. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Si Rosa, ang ina ni Elena. Nag-iwan siya ng isang sulat at hinanap ko si Elena. Nang mabalitaan kong may nawawalang matanda sa lugar na ito at ang pagkakapareho ng kwento kay Elena, alam kong siya ito. Paliwanag ni Miguel. Naramdaman ko ang lamig sa aking puso. Lola Bastiana. Ang lahat ng nangyari sa kanya. Ang pagtatangkang pagpatay. At ngayon, ang lahat ay may koneksyon. Kinuha ko ang aking cellphone. Pindot! Pindot! Carlos, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Natalia. May kailangan akong ayusin, Natalia. Ang lahat ng kasinungalingan na ginawa mo. Nag-dial ako ng numero. Gusto kong mag-file ng kaso sa asawa ko. Nagising ako na may kirot sa aking ulo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang kakaibang kalinawan. Ang lahat ng alaala ay bumalik. Tulad ng mga piraso ng basag na salamin na biglang nagdikit. Ang hardin, ang pala, ang butas, ang mukha ni Natalia na walang awa, ang amoy ng lupa. Nalalasahan ko pa ang dumi sa aking bibig, ang takot na bumalot sa akin habang unti-unti akong nililibing ng buhay. Ang galit ay bumalot sa akin. Hindi isang tahimik na galit, kundi isang nag-aalab na apoy. Ang babaeng tinuring kong anak, ang babaeng pinagkatiwalaan ko, ay sinubukan akong patayin. Bumangon ako mula sa kama. Kahit nanlalambot pa ang aking katawan, lumabas ako ng kwarto. Narinig ko ang mga boses mula sa sala. Si Carlos, si Natalia, at ang lalaki na tinawag ni Natalia na Papa. Naglakad ako papunta sa sala. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Nakita ako ni Natalia. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Inang! Sigaw ni Carlos, lumapit sa akin. Ayos ka lang ba? Hindi ko siya pinansin. Ang aking mga mata ay nakatitig kay Natalia. Natalia, sabi ko, ang aking tinig ay malamig at matatag. Bakit mo ginawa ito sa akin? Nagsimulang manginig si Natalia. Inang, wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ko kayo sinaktan. Nagsisinungaling ka. Sigaw ko, ang aking boses ay puno ng galit na matagal kong kinimkim. Naalala ko ang lahat. Ang hardin,
Ang pala, ang butas. Ikaw. Ikaw ang naglibing sa akin ng buhay. Nagulantang si Carlos. Si Miguel ay napatayo. Si Natalia ay napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at desperasyon. Hindi totoo yan, Carlos. Pinagsasabi lang niya yan. May sakit siya. Sigaw ni Natalia. Pilit na dinidepensahan ang sarili. Walang sakit. Sigaw ko. Ang sakit ay ang puso mong puno ng kasakiman at panlilinlang. Akala mo, hindi ako makakabangon. Akala mo, hindi ko malalaman ang katotohanan. Lumingon ako kay Carlos. Anak, ang video ni Pedrinho, nagsisinungaling siya. Hindi lang pampatulog. Sinubukan niya akong patayin para hindi ko mabunyag ang lihim niya. Nagpakita si Carlos ng mga dokumento at mga ebidensya na natuklasan niya kasama si Miguel. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Natalia. Ang katotohanan tungkol kay Pedrinho. Nanginginig si Natalia, ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi totoo yan. Hindi ko sinadya. Natakot lang ako. Natakot ka? Sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng hinanakit. Natakot kang mabunyag ang kasinungalingan mo, kaya't handa kang tapusin ang buhay ng isang tao para sa isang buhay na hindi mo naman talaga pag-aari. Inang Natalia, tama na, sigaw ni Carlos. Pilit kaming pinipigilan, ngunit hindi ako tumigil. Natalia, ang pinakamasakit sa lahat, ginamit mo ang isang inosenteng bata. Si Pedrinho, ginamit mo siya para makuha ang lahat ng gusto mo. Siya ang anak ng pinsan ni Carlos, hindi siya kadugo ng pamilya na ito. Nagsimulang humagulgol si Natalia. Ang lahat ng kanyang pagtatago ay nabunyag. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho sa harapan namin. Sorry, patawarin niyo ako. Bulong niya, lumuhod sa aking harapan. Ngunit ang galit ko ay hindi pa nawawala. Hindi sapat ang sorry, Natalia. Ang kasalanan mo ay napakalaki. Bigla, nakita ko si Pedrinho na nakatayo sa likod ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Narinig niya ang lahat. Ang aking galit ay napalitan ng pighati. Ang inosenteng bata na yon. Ang lahat ng ito ay gumuho sa kanyang harapan. Mama! Bulong ni Pedrinho, umiiyak. Napalingon si Natalia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na ngayon lang lumabas. Sa isang iglap, kinuha ni Natalia ang isang maliit na kutsilyo sa mesa. Hindi ko kayang mawala ang lahat. Sigaw niya, itinutok ang kutsilyo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ang panahon ay tila huminto. Ang matalim na gilid ng kutsilyo ay nakatutok kay Inang. Ang mga mata ni Natalia ay puno ng kabaliwan at desperasyon. Isang sandali na tila isang kawalan ng hangin. Hindi! Sigaw ko. Mabilis akong kumilos. Hindi ako nag-isip. Ang tanging nasa isip ko ay protektahan si Inang. Sinalag ko ang braso ni Natalia at nagpumiglas kami. Ang kutsilyo ay nahulog sa sahig, gumawa ng matinis na tunog. Carlos! Sigaw ni Natalia, ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Niyakap ko si Natalia ng mahigpit. Pinipilit siyang kalmahin. Natalia, tama na. Huwag mong gawin to. Isipin mo si Pedrinho. Ngunit ang kanyang pagpupumiglas ay matindi. Ang kanyang mga luha ay bumuhos at ang kanyang katawan ay nanginginig. Kasabay nito, narinig ko ang sirena ng pulis. Dumating sila. Dahil sa tawag ko kanina, pumasok ang mga pulis sa bahay. Agad nilang inilapit si Natalia na patuloy pa ring umiiyak at nagpupumiglas. Bitawan niyo ako. Hindi ko ginawa yan. Nagsisinungaling sila. Sigaw ni Natalia habang inilalabas siya ng bahay. Bago pa siya tuluyang mawala sa aking paningin, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Pagkatapos, tumingin siya kay Pedrinho na nakatayo sa isang sulok, umiiyak. Pedrinho,
Anak, bulong niya. Bago siya tuluyang inilabas ng pinto, naiwan kami sa sala, tahimik. Ang tunog ng sirena ay unti-unting lumayo. Ang basag na baso sa sahig, ang nakakalat na dokumento, ang nagpapatunay sa lahat ng nangyari. Lumapit ako kay Inang na nanginginig pa rin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Inang, ayos ka lang ba? Tumango siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Pedrinho. Ang bata na yon na umiiyak sa isang sulok. Narinig niya ang lahat, ang katotohanan na hindi siya ang aking anak. Lumapit si Inang kay Pedrinho. Lumuhod siya at niyakap ang bata. Anak, huwag kang mag-alala. Kasama mo si Lola. Ligtas ka. Ngunit si Pedrinho ay patuloy na umiiyak. Lola, hindi po ba ako anak ni Papa? Ang tanong ng bata ay tumusok sa aking puso. Ang katotohanan ay masakit. Hindi ko siya kadugo. Ngunit ang pagmamahal ko sa kanya ay totoo. Lumuhod ako sa harapan niya. Pedrinho, anak, hindi man tayo kadugo, pero ikaw ang anak ko. Mahal na mahal kita. Yumakap sa akin si Pedrinho, umiiyak. Hindi ko alam kung naiintindihan niya ang lahat, ngunit ang yakap niya ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Tumingin ako kay Inang. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit mayroon ding kung anong pag-asa. Carlos, sabi ni Inang, ang kanyang boses ay malambing. Ang galit at hinanakit, hindi ito makakatulong sa atin. Kailangan nating matuto magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa ating sarili. Napatingin ako sa kanya. Pagpapatawad? Paano ko mapapatawad si Natalia matapos ang lahat ng ginawa niya? Alam kong mahirap, anak, sabi ni Inang. Tila nabasa ang aking iniisip. Pero si Pedrinho, siya ang inosente dito. Hindi niya kasalanan ang nangyari. Siya ang kailangan nating protektahan. Ang pagmamahalal natin sa kanya ang pinakamahalaga. Niyakap ko si Inang ng mahigpit. Ang kanyang mga salita ay tila nagpapagaan ng bigat sa aking kalooban. Ang pagmamahal ko kay Pedrinho ay totoo. Kahit ano pa man ang katotohanan, ito ang bagong simula namin. Isang simula na puno ng sakit, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang araw ay sumisikat at ang simoy ng hangin ay presko. Nakaupo ako sa damuhan sa hardin, kasama si Lola Bastiana at Papa Carlos. Nagkukwento si Lola tungkol sa mga lumang araw at si Papa naman ay nagtuturo sa akin kung paano magtanim ng bulaklak. 5 taon na ang lumipas. Marami na ang nangyari. Naalala ko pa ang araw na nalaman ko ang lahat. Ang pag-iyak ni Mama, ang galit ni Papa, ang takot na naramdaman ko. Bata pa ako noon, pero naiintindihan ko na may masamang nangyari. Ngunit sa lahat ng iyon, nandoon si Lola at si Papa. Pinoprotektahan nila ako. Minahalan nila ako ng buong puso. Ngayon, malaki na ako. Naiintindihan ko na ang lahat. Si Mama Natalia ay nagkasala. Gumawa siya ng mga maling desisyon. Pero alam ko, sa puso niya, minahal niya ako. Isang araw, kinausap ako ni Papa Carlos. Pedrinho, gusto ka raw kausapin ng mama mo. Kinabahan ako. Matagal na simula nang huli ko siyang makita. Pero pinayagan ako ni Lola at Papa. Kasama ko sila nang magpunta kami sa kulungan. Ang lugar ay malungkot at madilim. Nang makita ko si Mama, naiyak ako. Mukha siyang payat at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Pero nang makita niya ako, ngumiti siya. Isang nangiti na puno ng pagsisisi pero puno rin ng pagmamahal. Pedrinho, anak. Bulong niya, umiiyak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mama, patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Sabi niya, habang hinahaplos ang aking buhok. Mahal na mahal kita, Pedrinho. At sana, maging masaya ka sa piling ni na Lola at Papa mo. Pagkatapos,
Tumingin siya kina Lola Bastiana at Papa Carlos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat. Salamat sa inyong lahat sa pag-aalaga kay Pedrinho. Umalis kami sa kulungan ng may mabigat na puso. Ngunit may kung anong kapayapaan. Nagpaalam ako kay Mama at alam ko na kahit hindi siya kasama namin, nasa puso ko pa rin siya. Ngayon, muli kaming bumalik sa hardin. Ang bahay namin ay puno ng tawanan at pagmamahal. Ang tunay na pamilya. Nalaman ko na hindi ito tungkol sa dugo o sa kung sino ang nagsilang sa'yo. Ito ay tungkol sa mga taong nagmamahal sa'yo. Ang mga taong nagtuturo sa'yo ng tama. Ang mga taong nagpapakita sa'yo ng pagpapatawad. Pedrinho, anak, handa ka na bang umani ng mga gulay? Tanong ni Papa Carlos, nakangiti. Opo, Papa. Sigaw ko. Tumatakbo papunta sa kanya. Niyakap ako ni Lola Bastiana. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamahal. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari sa akin sa hinaharap. Pero hindi na ako natatakot. Alam ko, sa piling ng pamilya ko, magiging maayos ang lahat. Nangingibabaw ang sikat ng araw sa aming hardin. Ang hangin ay sariwa at ang mga bulaklak ay namumukadkad. Naramdaman ko ang pagmamahal sa aking paligid. Niyakap ko ng mahigpit si Lola Bastiana at Papa Carlos. Salamat, Papa. Salamat, Lola. Mahal ko kayo.